Yo, welcome back mga kapagaspas, ano? Ito, kagigising lang natin. Tapos pagkagising nga natin, ito naglaba ako. Ayan. Mga kapagaspas, ano? Bago ko po simulan ang aking topic mamaya, ano, mga kapagaspas, may pupuntahan po muna ako. Sandali lang po. At may pare-repair lang po ako sa aking bike. Yung road bike ko po nadala. So, hintayin niyo po ako mga kapagaspas, ano, at aking i-share ko na po sa inyo ang mga medicinal na gamot para po sa inyong mga warriors. So, antabayanan po ninyo ang aking magiging topic mamaya at ako po ay magbabalik sa ilang sandali po lamang. So, hanggang dito na lang po muna mga kapagaspas, ano, mga kalapatids. Just keep on watching to my YouTube channel. So, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lamang po para updated po kayo sa aking mga ilalabas na upcoming videos. So, hanggang dito na lang po muna at babalik po ako maya-maya po lamang. So, bye-bye! 1 hour later. So, welcome back to my channel, ano, ang Kalapatids Pigeon Love. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, mga kalapatids, ano, please subscribe, like, and share na po para updated po kayo sa aking mga ipalalabas na videos. So, anyway, mga kalapatids, ano, last upload videos ko po, napag-usapan po natin ang tungkol po sa mga gamot na ibinigay po ng ating butihing Excellence Rockdab. So ayan, naibigay ko na po sa inyo ang unang bahagi ng mga gamot na pwede nating ibigay sa ating mga warriors o sa ating mga pigeon racing warriors. So ngayon po mga kalapatids, ano, akin pong ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng pagbibigay po ng gamot para sa ating mga ibon. So, pasensya na nga po pala kayo, ha. Ito lang ang aking nakayanan. Ang aking nakayanan. Pasensya na po kayo mga kalapatids. Ayan. So, mga kalapatids, pagpapatuloy po natin, ano. Ito pong second topic natin. Ang ikalawang bahagi po ng aking topic ay tungkol pa rin po sa ating mga gamot para sa ating mga warriors, na kung saan kapag po may sakit ang ating mga warriors ay madali na po nating makukuhanan sila at mabibilhan ng gamot sa tulong na po ng Excellence Rockdab at ng Fanfreluche Enterprises. So ayan mga kalapatids, ano, dun po sa unang sa last videos ko, nabanggit ko po ang sakit na cancer. So nagbigay na po ako doon ng paunang gamot na aking binigay sa tulong po yan ng Excellence Rockdab. So ngayon po, ito naman po sa Fanfreluche Enterprises. Meron din po silang inilabas na gamot para din po sa cancer. Ano? Pero bago po yon, bago po tayo dumako sa gamot, sa solusyon para sa cancer po ng ating warriors, atin po munang sabihin kung ano po ang mga signs kapag po ang inyong ibon ay may cancer, ano? So ito mga newbies at sa mga beginners, makinig kayo, ha. At ilista ninyo sa papel ang mga solusyon sa aking ibibigay na gamot para madaling gumaling ang inyong mga ibon. So ito ang mga senyales ng may cancer. So madilaw at malakeso ang bibig sa lalamunan. Ayaw kumain. So, ang solusyon po dyan, ang gamot na ating ibibigay, ayon sa Fanfreluche Enterprise, ay cancer out. Sa inakay po, mga kalapatids, ano, kapag ang inyong inakay ay mayroong cancer, ibibigay po natin ang cancer out. So, ito po ang dosage ng ating ang instruction po na ibibigay, ano. 1 tablespoon per 1.5 liter na tubig for 3 to 5 days. 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 3 to 5 days. Para naman po sa ating flyer, 2 patak per ibon for 3 to 5 days. Sa racer and breeder naman po, 3 patak per ibon
Tatlong patak per ibon po ang ating ibibigay, ano, for 3 to 5 days. So ayan, yan po ang ating unang gamot na ibibigay sa inyo, ang Conquer Out. So ito po sa pangalawang sakit na pwede pong mangyari sa ating mga ibon ay ang walang ganang kumain. Kung ang inyo pong ibon ay walang ganang kumain, mga kalapatids, ano, ay ito po ang kanilang mga senyales. So as my experience, ganito rin po ang na-experience ng aking mga warriors before nung ako po nag-aalaga ng aking mga warriors sa Pilipinas. At ito po talaga pong may katotohanan po ang aking mga na-research na ito. So ayan, ang senyales po ay ang pagiging matamlay ng ating ibon at palaging nakayuko ang kanilang mga ulo. So ayan. So, fully stress po yung mga yan, ano? Mga kalapatids, talagang wala silang ganang kumain. Pagka po sila talagang may iniindang karamdaman. Talagang kahit naman sino po, miski tao, pagka may sakit, talagang may trangkaso, talagang wala kang ganang kumain, di ba? Ano pa kaya sa ibon? So, mga kalapatids, ito ang solusyon para sa ating mga warriors na walang ganang kumain. Bibigyan po natin sila ng iron vitamins. Ayan, iron vitamins. Para po sa inakay, ano, isang patak per ibon for 2 days. Sa inakay po, ang bibigay natin, isang patak per ibon for 2 days. Sa flyer naman po, 2 patak per ibon for 3 days. Super B12, kalahating tableta per ibon for 3 days. So, ayan. Yan po ang ating pangalawang basic na ma-experience para po sa ating mga warriors na dinapuan po ng mga walang ganang kumain at pananamlay. So, ito. Ang pangatlo, mga kalapatids. Pakinggan nyo maigi. Mahina ang buto at mahinang magsimilya. So, ayan, mga kalapatids. Napaka-importante po nito, ano, para sa ating mga breeder. Dahil kapag mahina po ang kanilang buto at nandun na rin po ang kanilang panghihina na magsimilya. So ayan. So ang mga senyales po nito ng ating mga breeder, ano, mahina ang buto at pakpak at mahinang magsimilya. So ayan. Mga kalapatids, mga newbies and breeder. Beginner. Sorry. So, ang solusyon po dyan, ano? Levimin GK. Ang gamot po na Levimin GK. Sa inakay po, 1.1 RSP per kalahating kilo ng patuka for 1 month. Ayan. Breed tonic. Para po sa ating flyer, kalahating tableta per ibon for 3 to 5 days. Sa racer at breeder naman po, isang tableta per ibon for 3 to 5 days. So ayan, mga kalapatids. Ang ibibigay po nating gamot pagka mahina ang buto at mahina magsimilya, Levimin GK. So para po sa ating ikaapat na basic na sakit ng ating mga pandigmang ibon, ayan, ay ang halak. So nagkakaroon din po talaga ng halak ang ating mga warriors, ano. So ito po ang senyales ng may halak ang ating mga ibon. Mabigat ang ulo, malapot ang laway, at kulong ang sipon. So nagkakaroon din po sila ng sipon. So ang solusyon po dito, mga kalapatids, Doxilac. Ayan, Doxilac. Para po sa inakay, 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 3 to 5 days. Respicure. Ayan, pwede din po natin ibigay sa ating flyer.
kalahating tableta per ibon for 3 to 5 days. At sa Racer Breeder naman po, 1 tablet per ibon for 3 to 5 days. At Multi-Light, bibigyan po din natin sila ng Multi-Light. 1 tablespoon ng tubig for 3 to 5 days. So ayan mga kalapatids, ano? Ang next po sa ating mga gamot at kung ano man po ang sakit na mangyayari sa ating mga warriors ay ito po, ang One Eye Cold. So dito po sa One Eye Cold, ang mga senyales po nito sa ating mga ibon ay nagluluha, maga ang mata, malagkit ang sipon. So ayan, pagka po may mga One Eye Cold ang ating mga ibon. So mga kalapatids, ano, mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo ang larawan ng mga gamot na ito. So ang solusyon po dyan ay ang Doxilac WSP. Doxilac WSP. Para po sa ating inakay, 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 3 to 5 days. Respicure. Para po sa ating flyer, kalahating tableta per ibon for 3 to 5 days. Para po sa Racer Breeder, isang tableta po na per ibon for 3 to 5 days. Respicure po, Respicure. At Multi-Light po, 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 3 to 5 days. At ito pa mga kalapatids, ano, kapagaspas. Kapag po ang ating mga warriors o kung ano man po ating breeder ay nagkaroon po ng bulate. Ayan, nagkaroon po sila ng bulate. Ang senyales po nito ay namumutla, namamayat ang katawan, at ayaw tumaba. So, ayan. Ulitin ko po mga kalapatids, ano, namumutla, namamayat ang katawan, at ayaw tumaba. So, ayan. Ang solusyon po dyan ay Tape Terminator. So, ayan. Tape Terminator. Para po sa ating inakay na may bulate po, ano, ang bibigay po natin ay 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 2 days. So, ayan. Sa ating pong inakay, ulitin ko, 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 2 days. Sa flyer po, 0.2 cc per ibon for 2 days. Sa Racer Breeder po, 0.3 cc per ibon for 2 days. So yan po ang ating mga ibibigay sa kanila. Plus, meron pa pong pahabol, iron vitamins. 1 tablespoon per 1.5 liters ng tubig for 2 days. So, ayan, malinaw, maliwanag ha, mga kalapatids. So, ayun, mga kalapatids, hanggang dito po muna uli ang ating bibigay na gamot para sa inyo. Yan po ay may mga basic po lamang na karamdaman ng ating mga kalapati o ng ating pigeon race na kung ating pababayaan ay pwede po nilang ikamatay or ikatodas. So, kawawa naman po ang ating mga warriors, ang ating mga breeders kung ating pong pababayaan ng ganun-ganun na lamang. So, ating pong alalahanin mga kalapatids, ano, na yan po ay may buhay din ang ating mga inaalagaang kalapate. Malay nyo mga kalapatids, yan palang isa sa inyong mga warriors, yan ang magpapa-champion sa inyo. So tapos hindi nyo aalagaan, hindi nyo i-kondisyon. So nakakapanghinayang, di ba? So sa susunod na upload videos ko po mga kalapatids, Jack, sana po masiyahan kayo sa aking susunod na upload videos dahil nabigla din po ako kanina sa aking sa mga pangyayari po kanina sa aking pong pagbisita doon po sa aking kasamahan sa trabaho.
So anyway, hanggang dito na lang po mga kalapatids. At next time po, samahan niyo po muli ako sa aking pagbablog. Ayan, samahan niyo po ulit ako. At kung sino man po ang hindi pa nakaka-subscribe sa aking videos, paki-like, share na rin po sa inyong mga kasama na mahilig po sa pag-iibon. At huwag po kayong mag-alala mga kalapatids, ano? Ako man po talagang nagre-research po talaga ako para po sa ating mga newbies at sa mga beginners. So ipakikita ko po sa inyo kung gaano nakarami ang aking mga nare-research, ano? So ito mga kalapatids, ang aking mga nare-research. Ayan, ganito kakapal. So ayan, ganito kakapal ang aking mga nare-research. So ayan po mga kalapatids, ano, papasalamat din po ako sa Philippine Pigeon Sports Library. Ayan, sa Philippine Pigeon Sports Library, nagpapasalamat po ako sa kanila. At marami po akong may babahagi sa inyo, basta ang usapan ay tungkol sa ating pag-aalaga po ng mga pigeon racing. Marami po ako may babahagi sa inyo. Walang katapusan si Kalapatids Pigeon Loop na magbabahagi po sa inyo ng samot-saring pigeon talk. Ayan. So napakarami po nito aking mga research. Ayan. Para po sa inyo lahat yan, mga kaibon, mga kalapatids. So hanggang dito na lang po mga kalapatids. So see you soon. Sana sa susunod na upload videos sama-sama po tayo at may surprise po ako sa inyo sa susunod na upload videos ko. So, hanggang dito na lang po mga kalapatids. Hanggang dito na lang po at magandang hapon po sa inyong lahat. So ito po muli ang inyong lingkod, si Kalapatids Pigeon Love. Ingatan po natin mga ibon, ang ating mga pandigmang warriors, at obserbahan po natin silang